Hello mga ka-London! Panibagong araw, panibagong online loan application na naman ang ating re-reviewin. At dito sa OLA na ating i-review ngayong araw ay pwede daw tayong mag-loan ng up to 100,000 pesos. Ito nga daw ay easy to operate, easy to loan, at safety guarantee. At pwede ka daw mag-loan dito basta't ikaw ay 18 years old and above at isang Filipino citizen. Ito nga ay may 4.9 na ratings, napakataas. Pero syempre, huwag tayong basta-basta maniniwala dyan sa mga ratings na yan dahil kadalasan, yung 4.9 na ratings na yan, yung mga matataas na ratings na yan is minsan or madalas hindi talaga yan legit. So, i-check natin talaga itong online loan application na ito. Baka kasi ito na nga ang makatulong talaga sa atin sa oras ng ating kagipitan. Marami nang naloko ang mga online loan application na ito, kaya wag mong hayaang maging isa ka pa sa kanila. Kaya tama ang ginagawa mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng review para at least bago ka sumubok or bago ka mag-loan is makasisiguro ka muna na legit talaga yung OLA na yan na pagloloanan mo. At syempre kung bago ka lang sa channel na ito ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Ang online loan application na re-reviewin natin ngayong araw ay walang iba kundi ang Cashalos. Pero wag na wag mo munang ida-download ang application na ito. Siguraduhin mo munang mapanood ang video hanggang dulo para kung hindi ito legit ay hindi na masayang ang oras mo sa pag-a-apply. Ito nga pala ay pwedeng ma-download sa Google Play Store. Kaya wag na nating patagalin pa. Tingnan na natin kung talaga bang legit itong online loan application na ito. Disclaimer lang pala, hindi ko kayo hinihikayat na mag-loan sa mga online loan application na nire-review natin. Ako ay nagsishare lamang. Ang purpose ng review natin or review ko is para ma-share lang sa inyo kung ano ba yung mga naging experience ko sa mga online loan application na napag-loanan ko na. At ito nga pagka-download ko dito sa application is nakalagay dito, Cashalos, welcome to our product. Easy to operate, easy loan. At kagaya ng sinabi ko sa inyo is pwede daw tayo mag-loan na up to 100,000 pesos. At ang loan term nito is up to 180 days daw. So gaano kaya katotoo itong ipinapakita nila ito? At ang interest rate ay napakababa dahil 0.05% per day lang daw ang interest. Kung totoo itong pinapakita nila ito is napakaganda nitong online loan application na ito. At i-click na agad natin dyan yung apply now. Siyempre, kagaya ng ibang mga online loan application is kailangan nating mag-login at kung wala ka pang account is mag-register dito at kailangan mo siyempre ilagay ang iyong phone number, yung active phone number mo para makapag-send sila ng verification code. At after nga nating makapag-register ay nabago na agad yung amount or maximum loan amount na pwede nating ma-loan at dito is 12,000 na lang daw ang pwede. So kanina is 100,000, ngayon 12,000 na lang at kitang-kita din natin yung pagbabago dun sa loan term dahil hindi po totoo yung 180 days. At least alam na agad natin na hindi siya 180 days kundi 7 days lang. At syempre kahit na bago yung amount yan, ituloy pa rin natin, i-apply para natin yung ating loan. At dito ang unang-una nating sasagutan is yung identity authentication. At ang mga ID na pwede dito ay ang mga sumusunod. Pwede ang UMID, driver's license or driving license, passport, TIN, SSS, voter's ID, health card, national ID, postal ID, PRC at pag-ibig. At after nga nating makapili ng ID, syempre ilalagay natin yung ID number. Tapos syempre hindi mawawala dyan yung birthday. At after nga nyan is dito na agad tayo sa personal information. Sa personal information, ito yung mga sasagutan natin dyan kasama ang gender kung male or female. Kasali din dyan ang education kung ano bang natapos. Marital state kung married or single. Number of children, kung wala ka pang anak, ilagay mo lang dyan ay 0. And then,
kasama din yung loan purpose kung para saan ba gagamitin yung amount na ilo-loan natin. At kasama din pala dyan yung email address. Dapat active at nakaka-receive syempre ng mga messages. At ang bilis nga dahil dito na agad tayo sa pangatlong sasagutan, which is the job information. So tungkol ito sa trabaho at pinagtatrabahuhan mo. So syempre yung profession mo, kung ano bang profession, work experience, kung gaano ka nakatagal sa iyong trabaho, kasama din ng monthly income. Syempre, dyan sila magbabase kung isa yan sa dahilan kung ma-approve ba tayo o hindi. Kasi kung mataas or mababa lang pala yung iyong monthly income. At dyan sila magbabase kung magkano ba siguro ibibigay nila sa ating credit limit. And then, kasama din dito yung salary type, salary day, kung kailan ka sumasahod, tapos yung iyong job type. At ang susunod nga ay dito naman tayo sa emergency contact. At dito sa OLA na ito is need mong magbigay ng 5 contact references. At dito, syempre, sa paglalagay natin ng contact reference, kailangan mong ibigay yung contact number ng iyong contact reference at yung kanyang name. At syempre, dapat pag ilalagay natin yung contact reference natin, alam niya na ginamit natin siya as contact reference para at least kung tumawag man yung mga agent ng OLA, hindi na sila magulat or mabigla na may tumatawag sa kanilang agent. At kung balak mo talaga mag-loan, ay dapat siguraduhin mo na ilimit mo lang sa 3 hanggang 5 contacts na nasa phone book ng yung cellphone para at least kung tumawag nga at mag-message yung mga agent ng OLA, ay hindi lahat masenda ng messages yung nasa phone book ng cellphone mo. Sigurado kasi kapag hindi tayo makontak ng mga agent na yan, ang susunod nilang kukontakin at kukulitin ay ang mga nilagay nating contact reference. At ang susunod nating step ay dito na sa last step, which is yung disbursement method, kung saan mo ba marireceive yung amount na niloan mo. So dito pwede ang e-wallet or bank. So dito madalas naman natin ginagamit is GCash. Lagi naman yung present sa mga online loan application. So dito is pipiliin ko lang is GCash. At kapag GCash ang pinili mo, syempre ilalagay mo lang yung number ng iyong GCash. Pagkatapos nga nating maibigay yung ating GCash number at matapos lahat itong sinasagutan sa pag-apply is ang lumabas na is eto na lang yung loan amount na pwede nating makuha or yung credit limit, 2,000 pesos na lang. At hindi pa rin nabago kasi 7 days pa rin yung loan term. At i-check nga natin kung yung 2,000 ba na credit limit na ibinigay sa atin is buo ba nating makukuha. Kasi kung buo nating makukuha ito is at mababa lang ang interest is okay na din itong online loan application na ito. At ito na nga yung loan details natin. So dito, yung 2,000 na niloan natin, ang amount na makukuha lang natin is 1,240 pesos. So saan kaya mapupunta yung 760 pesos na ibabawas or ikakaltas nila dun sa 2,000 natin na niloan? So, yung repayment amount natin is 2,000 pesos pa rin. Meron siyang processing fee na napakalaki, worth 633 pesos. At meron pa siyang total interest fee na 13 pesos. Mababa yung interest niya, so totoo naman yung sinasabi niyang 0.05%, pero babawiin naman niya yun dun sa processing fee na 633 pesos. At bukod dyan is meron pa tayong risk control service fee na 114 pesos. Kaya nga ang mababawas dun sa niloan natin is 760 pesos. Ang makukuha na lang natin again is 1,240 pesos. At before or 7 days pa lang is kailangan na nating bayaran yung amount na niloan natin. Itong online loan application na ito ay hindi installment dahil isang beses ka lang magbabayad. Yun nga ay before or 7 days pa lang is kailangan mo nang bayaran yung 2,000 pesos. So, nakita niyo naman po yung loan details natin na na-approve tayo for 2,000 pesos pero yung makukuha lang natin is 1,240 pesos. Meaning,
halos kalahati nung niloan natin is makakaltas agad. At 7 days pa lang is babayaran na natin ang buo yung 2,000 pesos. Kaya talagang napaka-importante na bago ka mag-loan is nanonood ka muna talaga ng mga ganitong klase ng review dahil madalas pag nagbase lang tayo sa ratings nito at dun sa pinapakita nito sa ads is maniniwala or mapapaniwala agad tayo na maganda talaga yung online loan application na nakita natin. Pero pag binusisi natin yan at nanood muna tayo ng ganitong klase ng review, mas nalalaman natin kung talaga bang legit ang online loan application. Kaya kagaya ng sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo hinihikayat na mag-loan. Sinishare ko lang sa inyo yung mga naging experience ko or yung na-experience ko sa paglo-loan sa mga online loan application. Ang desisyon ay nasa sa inyo pa rin kung itutuloy nyo pa rin ang paglo-loan dito sa OLA na ito. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna ang ating review mga ka-London. Bye-bye!